Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw po na ito ng Martes na po. Ngayon po ay huling Martes sa buwan ng Hulyo at 30 taong 2024. At silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Death toll sa mga bagyong Karina, Butchoy at Habagat sumirit pa. Pinsala sa sektor ng agrikultura, papalo na sa halos 700 milyong piso. Arangkada Balita. Mahigit 800,000 estudyante apektado sa pagkakansela ng pagbubukas ng klase. Blended learning palalakasin pa raw ng Department of Education. Arangkada Balita. Interagency Task Force para tugunan ang oil spill sa Manila Bay, binuuna ng DILG. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 140 katao sugatan sa banggaan ng tren at truck sa Russia. Arangkada Balita. Sa sports, boxer Nesty Petesio handa na sa unang laban sa 2024 Paris Olympics. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, K-pop group ENHYPEN at P-pop girl group BINI nag-collab sa isang dance challenge. Arangkada Balita. At antamayanan mamaya sa viral na balita kung makakaabot isang konduktor ng bus. Konduktor po ito ng bus, naging bayani para sa mga pasahero. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Todong Lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng Martes, sa kapanyang lingkod Judith Estrada Lerino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ng mga balita, umalo na sa 36 ng death toll sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Butchoy at Karina. Batay ito sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Bagaman 14 pa lamang sa nasabing bilang ang kumpirmado, 22 naman ang sumasailalim pa sa validation. 15 naman ang nasawi sa National Capital Region, 10 sa Calabarzon, 4 sa Region 9, tig-2 sa Region 3 at BARM, habang tig-1 naman sa Regions 1, 10 at 11. Samantala, 3 individual naman ang nawawala habang 6 na iba pa ang nasugatan. Aabot naman sa 4.2 milyong individual ang naapektuhan ng kalamidad. Kabilang na mahigit 152,000 nananatili sa iba't ibang evacuation centers. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, umabot na sa halos 7 milyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyong Karina at Habagat sa sektor ng agrikultura sa bansa. Batay sa datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa
696.87 million pesos o nasa halos sa 700 million pesos na ang halaga ng mga naapektuhang sakahan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Caraga Regions. Katumbas man ito ng 35,000 hektare ng agricultural areas o production loss na 13,312 metric tons. Patuloy naman ang pamamahagi ng pamahalaan ng financial assistance, farming machineries, fishing equipment, seedlings, composting facilities at irrigation projects sa mga naapektuhang magsasaka. Arangkada Balita! Nagdeklara na rin ng state of calamity ang mga lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City at Ilocos Norte dahil sa epekto ng Bagyong Karina at Habagat. Nakasad sa Ordinance number 991 ng Mandaluyong City Council na nagdulot na matinding pinsala sa infrastruktura at mga ari-arian ang Bagyong Karina na nakaapekto sa maraming residente at sa kanilang kabuhayan. Ayon naman sa Ilocos Norte Government, mahigit 140,000 mga residente ang naapekto ng masamang panahon bukod pa sa naitalang pinsala na umabot sa mahigit 1 bilyong piso. Sa pamamagitan ng nasabing deklarasyon, magagamit na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds para sa relief at recovery programs. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, tumaas pa ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll para sa school year 2024-2025. Batay sa datos ng Department of Education, umabot na sa halos 20.6 million o halos sa 21 million na yan ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral na nagpatala ngayong school year. Pinakamaraming nag-enroll na mag-aaral sa Calabar Zone na umabot na sa mahigit 3 milyon. Sinundan naman ito ng Central Luzon at National Capital Region na nakapagtala ng mahigit 2.2 million learners. Dahil sa nagpapatuloy na enrollment, inaasahan ni Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na madaragdagan pa ang bilang ng enrollees para sa kasalukuyang school year. Samantala, mahigit 800,000 mga mag-aaral naman ang naapektuhan ng pagpapaliban ng pagbubukas ng klase sa mahigit 800 paaralan sa NCR, Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone at Soc-Sargen. Arangkada Balita! Naniniwala naman ang Department of Education na higit na makatutulong ang blended learning system sa patuloy na pagkatuto ng mga estudyante sakaling suspindihin muli ang mga klase. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalaga ang pagsasaayos ng blended learning system para hindi maudlot ang klase sakaling may tumama na namang kalamidad gaya ng pag-ulan at pagbaha sa bansa. Posible rin anya magkaroon ng Saturday classes upang mapunan ang mga nakanselang klase sa mga paaralan o mga pinagpaliban, kasunod na rin ang pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Arangkada Balita! Ito naman, may kinalaman sa mga classroom decorations. Magsasagawa pa raw ng konsultasyon ng Department of Education sa mga paaralan, partikular na sa mga principal, punong guro nga at mga guro. Kaugnay sa panukalang pag-ban ng classroom decoration sa mga pampublikong paaralan. Ito ayon kay Education Secretary Sani Angara ay kasunduman ng kanyang pagbisita sa mga paaralan dyan sa Carmona, Cavite at Muntinlupa City na naapektuhan ng pagbaha bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Matatandaan pinatupad ni dating Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang pag-ban sa mga classroom decorations. Arangkada Balita! Anong klaseng mga dekorasyon yung dapat iba? Baka may mga star-star na mga... Yung mga star, ano bang Yung mga may mga parang pala-palamuti? siling, pala-palamuti. ganyan. Di ba lalo kapag mag-Christmas party or Oo. ano yung mga activities, Isa-isa magdadala daw ng mga parol, di ba? foundation week or kung ano naman. Pero tayo Buwan ng wika. Dahil Yan, Agosto buwan pa na, ng di wika. ba? Mga kasabihan dyan. Oo,
Oo, tama. Yung mga kapag araw ng mga bayani, Yun. yun yung mga usually ho na mga aktibidades. Na nakadecorate. nakadecorate. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na yung picture Ano ni... ba mga decorate? Kasi di ba usually sa mga schools, nakapost talaga, unang-una, mga presidente ng Pilipinas. Oo. Yung mga bayani, Yan. yung mga pambansang sagisag, pambansang sagisag po ng Pilipinas. Di ba yun yung usually mga Post. nakalagay? Yung mga nakakalat. mga Pero meron din yung iba kasi, bandang likod naman, yung mga achievers nila nilalagay, di ba? Oo. Oh, achievers, yung ganyan. Mahalaga siguro matukoy kung ano bang klase yung dekorasyon po na dapat Baka naman may mga dekorasyon naman kasi na, alam mo yun, nakakatanggal, hindi nakakatulong sa mga estudyante. Baka yung sobrang maliwanag, sobrang makulay. Actually, meron na parang hindi ko masiguro kung saang school ko nakakita. Sa private ba ito o sa public? Oo. Pero palagay ko sa private ito eh. Yung may nakapost, yung may social media yung may pataasan sila ng likes. Ay, Diba? wow! Pinopost dun sa Oo. Actually, may mga nagsisend. Sa'yo, may Parang nagsisend din yan, may diba? mga inspiring, Inspiring, ika nga. oo. Oo. So, inspiring decorations. Palagay ko dapat tukuyin nila ho ng maigi kung ano ho yung mga partikular Kasi na mga parang- dekorasyon. Oo, di ba? Hindi naman maganda yung plain lang naman na Oo. classroom. Hindi nakaka-motivate ba? Yun. Yes. Hindi nakaka-motivate sa mga estudyante. Siguro dapat dagdagan pa nila yung decoration. Dapat yung mga taong mga larawan ng mga taong Achievers, nagtagumpay, talaga. nagsumika Oo, para lang makaahon sa kinasasadlakang buhay ng kahirapan. Yan po dapat marahil lang ilagay po. Larawan nila Manny Pacquiao. O, 'di ba? Yung mga negosyante na mula from rags to riches. 'Di ba? Pwede yung idagdag diyan. Kasama din daw pwede. Bill Gates. Di ba? Bill Gates. Bill Gates. Oo, pwede rin. Di ba? Oo. Mga ganyan ho, dapat dagdagan. Maging, nakaka-motivate. maging malikhain din Yun, po tayo sakto, sa pag-motivate ng atin pong mga estudyante. Estudyante. Ika nga. Kumbaga, nagbabago rin yung sistema Kasama na ng rin si pagtuturo. teacher. Yes! Diba? Oo, wag nating ikahon yung ating isip sa kung ano lang yung natututunan sa apat na sulok ng silid-aralan. Yun. Well, anyway, sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita, lumikha na. Nagtatag na ang Department of Interior and Local Government ng Interagency Task Force para tugunan ang oil spill dyan po sa bahagi po ng Manila Bay, malapit po sa Limay, Bataan. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos Jr., isusulong ng nasabing task force ang konkretong aksyon at magbibigay ng regular na ulat hinggil sa kalagayan ng oil spill cleanup at containment. Maliban sa DILG, bahagi rin ng naturang task force ang Office of the Civil Defense o OCD, Departments of Environment and Natural Resources at Social Welfare and Development, maging ang mga lokal na pamahalaan ng Bataan, Bulacan, Parañaque, Las Piñas, Pasay, Navotas City, Maynila at Cavite. Arangkada Balita! 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, minimal lamang ang leak na idinulot ng lumubog na mother tanker sa Limay, Bataan. Ayon ito sa PCG o Philippine Coast Guard, matapos maselyuhan ang 14 mula sa 24 na tank valves ng MT Terra Nova. Sinabi ni PCG Bataan Station Commander Lieutenant Commander Michael John Encina na ang MT Terra Nova ay nagtataglay ng 8 compartments na mayroong tig-3 valve. Kaugnay nito, pinabatid ni Lieutenant Commander Encina na inaasang magsisimula kaagad ang siphoning operations na tatagal ng 5 hanggang 7 araw. 300,000 anya mula sa 1.4 million liters ng industrial oil na sakay ng MT Terra Nova ang dapat mahigop para lumutang ang oil tanker na dadalhin sa mas mababaw na bahagi ng karagatan. Kasabay nito, inihayag na opisyal na maglulunsad ng kampanya ang PCG para i-alerto ang mga local government units sa paligid ng Manila Bay na kaagad kumilos sakaling umabot sa kanilang lugar ang oil spill.
Bill. Arangkada Balita! Sa oras na 17 sandali makalipas po ang ikapat na ng morning, sa pagkakataon ito tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Administrasyong Marcos humirit ng 10.2 billion pesos na confidential at intel funds para sa taong 2025. Idetalye mo, Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert. Alright, babalikan natin si Gilbert Perdes. Samantala, panukalang amendments sa double plaka law lusot na sa Senado. Patrol 19, Shelly Ortega Bueno sa detalye. Approve na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang doble plaka law o yung Senate Bill 2555. 22 senador ang bumoto ng pabor, walang tumutol at wala ding nag-abstain. Sa ilalim ng naturang panukala, rerepasuhin ang Republic Act 11235 o yung Motorcycle Crime Prevention Act. Ayon kay Senate Committee on Justice Chairman Senator Francis Tolentino, layunin ng sinulong niyang panukala na tugunan ng mga concern ng mga motorcycle rider habang tinitiyak pa ang kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang pag-aalis ng doble plaka requirement, sa halip ay ang pagsusulong ng paggamit ng radio frequency identification technology. Layunin ding imandato na ilagay ang RFID sticker sa harap ng mga motorcycle kapalit ng mga original na decal plates. Bababaan rin ang parusa sa mas reasonabling level mula 5,000 hanggang 10,000 pesos para sa karamihan sa mga paglabag. Itinatakda rin ito na bibigyan ng mga may-ari ng motorsiklo ng hanggang June 30, 2024 para magparenew ng kanilang rehistro at ang Land Transportation Office o LTO ng hanggang December 31, 2025 para mag-issue ng mga plaka. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balitang hatid ng ating DWIZ Patrol, Immigration nakapag-ugnay na sa PAGCOR para sa pagpapaalis o kaugnay sa pagpapaalis ng POGO workers. Alamin natin ang mga detalye sa ulan ni Patrol 45, Raul Esperas. Nakipag-ugnay na ang Bureau of Immigration sa PAGCOR upang kunin ang listahan ng updated na mga POGO workers sa ating bansa. Ito ay matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na itigil na ang POGO operation sa ating bansa at pinayuhan rin ng Bureau of Immigration na lumisan ang mga ito sa loob ng 60 araw. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na nakipag-ugnayan na ang immigration sa PAGCOR upang makuha ang updated na listahan at sino mang manggagawa sa POGO ay dapat umalis ng bansa sa loob ng 60 araw. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Arangkada Balita! Ang pag-uulat ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert! Humirit ang Administrasyong Marcos ng kabuang 10.29 billion pesos na confidential at intelligence funds sa ilalim ng proposed 6.3 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, ito ay mas mababa ng 16% kumpara sa 12.38 billion pesos na alokasyon ngayong taon. Sa 2025 National Expenditure Program, 4.3 billion pesos ang nilaan para sa confidential expenses at 5.9 billion pesos naman para sa intel funds. Samantala, humirit din ang Office of the President o OP ng 2.2 billion pesos na confidential funds at 2.3 billion pesos na intel funds na katulad lamang na natanggap nito ngayong 2024 at noong nakarang taon. Habang kagaya ngayong taon ay wala muling alokasyong confidential funds para sa Office of the Vice President o OVP. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala,
Samantala, mga kontratista sa flood control projects sa minungkahing i-post online. Alamin po natin ang kabuuang storya mula Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Hinimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na atasan na ang Department of Budget and Management at ang Department of Public Works and Highways at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno na i-post sa online ang pangalan ng mga kontraktor para sa flood control projects. Kasama dito ang lokasyon, halaga at status ng proyekto upang malaman na rin ng taong bayan kung sino-sino ang mga dapat na panagutin matapos sibulsa lamang ang pondo. Ang pahayag na ito ay bahagi ng kontrasona ni Senator Pimentel kung saan kanyang konestyon ang aabot sa 1.4 trillion pesos na pondo para sa flood control projects mula 2015 hanggang 2024. Ayon kay Pimentel, ang dapat sana'y kontrasana na kanyang gagawin matapos bumilib sa son ng Pangulo noong nakaraang linggo dahil sa direktibang ipagbawal na ang lahat ng pogo sa bansa ay naudlot matapos mangyari ang mapaminsalang baha dahil sa Typhoon Karina at Habagat. Sa looban niya ng 9 na taon na pumalo sa mahigit 1 trilyong piso ang pondo para sa flood control projects, pinakamalaking pondo na inilaan ay sa ilalim ng Marcos administration na aabot sa 557 billion pesos. Sa halagang ito, 129 billion ang inilaan sa flood control noong 2022, 183 billion noong 2023 at 245 billion ngayong 2024. Kaya tanong ni Pimentel, anong nangyari sa flood control projects na pinaglaanan ng 100 bilyong pisong pondo taon-taon? Kaya tinimok niya ang Pangulo na atasan nga ang DBM at DPWH at iba pang concerned government agencies na i-post sa online ang pangalan ng mga kontratista sa flood control projects kasama ang lokasyon, halaga at status ng proyekto. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Pagpapalawak naman ng Special Economic Zone sa Malvar, Batangas, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Mariing ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Lima Technology Center Special Economic Zone sa Malvar, Batangas. Batay sa Proclamation No. 639, isinama ang ilang bahagi ng lupa sa Barangay Puok sa Malvar bilang bahagi ng Lima Zone. Sinabi ni Pangulong Marcos na ito'y alinsunod na rin sa batas o sa Amended Special Economic Zone Act of 1995. Ang designated land parcels ay may kabuang lawak na 98,000 square meters. Ang Lima Technology Center ay mayroong 121 local at foreign firms kung saan nagtatrabaho ang 55,000 manggagawa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Magbabalik po ang iba pang maiinit at malalaking mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita. Makalipas naman po yan ng ilang paalalatang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Drew Nino at si Ate Juday, Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy po ng Arangkada Balita sa ikalawang sigwada po ng mga balita sa oras na ganap ng alas 5:31 na po ng morning, tayo po ay magtungo pa rin sa ilang pa mga pag-uulat mula sa labas ng impila. Deportation proceedings laban sa 2 Chinese na naaresto sa Benguet. Pinapapaspasan na ng pamahalaan. Isa pang report buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw ng pamahalaan na nasa custody ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 2 Chinese national na naaresto sa isang ni-raid nilang bahay sa isang subdivision sa Tuba, Benguet nitong Sabado. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na ang physical custody sa mga naaresto ay nasa PAOK habang nasa panig-anya ng BI ang legal custody. Sa ngayon anya, sinusuri
monitorin na nila kung may mga kasong kinakarap dito sa bansa ang dalawang dayuhan at kapag wala ay patutupad na laban sa mga ito ang deportation proceedings. Iwas naman sa Sandoval na pangalanan kung sino ang may-ari ng niraid nilang bahay. Ayon kay Sandoval, sa ngayon ay wala pa naman silang data o impormasyong natatanggap pa kung sino ang nagmamay-ari ng naturang unit. Umakto lamang anya ang kanilang mga tauhan kasama ang mga taga-PAOK batay sa impormasyong nagtuturo sa isang babaeng Chinese na nakatira sa nasabing bahay at sinasabing target ng kanilang isinagawang operasyon. Ayon kay Sandoval, hindi nila nakuha ang target ng babaeng Chinese na sinasabing may kaugnayan sa niraid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kaya pa man ang dalawang Chinese anya, isang babae at isang lalaki, ang nadatnan anya ng kanilang mga tauhan sa sinalakay na bahay at subject ngayon ng deportation proceedings dahil nakitaan ng immigration violations. Una rito ay umamin si Attorney Harry Roque sa investigasyon ng Senado na kabilang siya sa incorporators na nagmamayari ng nasabing bahay pero walaan niya ito sa kanyang posisyon. Ipinarerentahan niya ng korporasyon ang bahay sa isang Chinese national pero anya wala silang alam na konektado ito sa Pogo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, ilang pang pag-uulat mula naman sa ating Metro Patrol reporters. Uy, Caloocan, Kankalu, Drew, makinig ka ha? Magiging Universal Healthcare Integration Site na? Alamin po natin ang mga detalye sa ulat ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Kailan, Aling Beth? Good morning! Magiging isa ng Universal Healthcare Integration Sites ang pamahalang lungsod ng Caloocan matapos tagdaan ni City Mayor Dale Gonzalo alang malapitan ng isang Memorandum of Understanding kasama ang mga kinatawanan mula sa Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Layunin ng nasabing hakbang na palakasin ang pagpapatupad ng UHC sa lungsod na tutulungan ang publiko sa pagpaparehistro at pagpapanatiling miyembro ng PhilHealth para sa libreng mga dekalidad na serbisyong pangkalusugan at medikal na iniaalok ng pamahalang lungsod at mga kabalikat na ospital. Ipinahayag din ni Mayor Along ang kanyang pasasalamat sa DOH at PhilHealth sa kanyang patuloy na pakikipagtulungan sa lungsod at sinabi rin na ang programa ay naaayon sa kanyang matagal ng advokasya na unahin ang kalusugan sa kanyang mga nasasakupan. Anong alkalde sa pamamagitan ng MOU na ito, mas malaki at mas malawak na tulong ang maibibigay sa mga batang Kangkalu pagdating sa larangan ng kalusugan at asahan na hindi mawawala ang advokasiyang ito bilang pagsasaayos ng administrasyon dahil mahalaga na malusog at malakas ang lahat. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng alkalde sa DOH at PhilHealth dahil sa patuloy na pakikipagtulungan at mas maraming maaabot ang mga libreng serbisyong pangkalusugan. Ako si Metra Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pong mga balita kaugnay po doon sa nagpapatuloy po na oil spill sa bahagi po ng Manila Bay, partikular ho dyan sa karagatang sakop po ng Limay, Bataan, ay meron na pong mga ulat at kinumpirma na rin po ni Governor John Vic Remulla na nakaabot na po sa lalawigan ng Cavite yun pong oil slick o yung bakas po nito pong langis mula sa tumagas na o yung tumagas po mula doon sa lumubog na motor tanker na Terra Nova. At pinangangambahan pa, Ate Juday, na ito ay makarating ngayong araw, ngayong araw Sa Metro Manila. Oo, Batay po ito nako. dun sa forecast po ng UP MSI. At para ho magbigay ho ng mga karagdagang pang mga detalye at sa kanila pong siyempre sa panig po ng mga mangingisda, Mangingisda, sila yung oo. una talagang apektado po Hanap nito. buhay yan eh. Yes, at siyempre pagkain din. Yan. 'Di ba? Kasama Lalo yan. tayong mga taga Metro Manila na kumakain tayo ng seafoods din, lalo't mahal po ang manok, 'di ba? Mahal din ang baboy. Baboy. Tama-tama, nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng Pamalakaya, si Ginoong Ronel Arambulo. Magandang umaga po, Ginoong Arambulo. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino po. Ronel? Sir Ronel? Nandiyan ba?
namamalaot, baka nasa laot. Ayan, Yan, nag-check yan. pa. Niyo po ako. Ayan, ayun. Good morning Colonel. po. Good morning, Ginoong Arambolo. Welcome po muli sa DWIZ, Aliw 23. Opo. Sir Ronel, good morning. Sir Ronel? Yuhu! Teka, ayos-ayos. Pipihit ng konti. Pihit ng konti lang. Magsasagwa ng konti. Kasi ito hong oil spill po na ito, 1.4 million liters po ng langis yung karga po nitong MT Terra Nova. Pero ang Hello po, sinasabi po narinig ng... niyo po ako? Ayan, Ronel, andiyan ka na ba? Yes po, yes po. Yan. Magandang umaga. Okay, Good morning. malinaw. Loud and Magandang umaga, clear. Sir Jude. Opo. Tsaka, Sama rin po natin si sa lahat po Miss ng Judith mga Estrada sumusubaybay sa Larino. inyong programa. Ayan, Opo. good morning po. Ronel, ang oil spill, yung bakas ng langis, sinasabi ni Governor John Vic nakarating na Cavite. sa Cavite. At merong ilang barangay dyan sa Tansa, Naik at Maragondon, pati dun sa ibang sa mga baybaying lugar dyan sa Cavite, ay nakakaamoy na ho sila. May amoy na ho ng masangsang na amoy, yung langis. Kumusta naman ho yung kabuhayan ng inyong mga kasamang mangingisda? So paano yan? Tigil muna. Sa kanilang monitoring pa. Mhm. Ayan po, di nakakalungkot nga po dahil panibagong problema na naman itong kinakarap ng mga mangisda dahil dito po sa oil spill. Mula sa napakarami na namin problema, wala pa man itong oil spill dahil dyan sa mga nagaganap ng mga reclamation project sa Manila Bay. Talagang bagsak na bagsak yung kabuhay ng mga mangisda, 82% na yung nawala dahil dito. Tapos hindi pa rin nakakabangon doon sa 2 buwan na hindi nakapalaot dahil dito sa habagat. At itong katatapos lamang na bagyo, itong bagyong Karina. At ngayon nga po ay dumagdag na naman tong problema dito sa naging paglubog ng MT Terra Nova na kung saan ay kumalat na talaga sa malawak na saklaw ng Manila Bay. Una sa Limay na kung saan ay nakaapekto sa mga mangisda yung oil spill dahil nagkaroon ng fishing ban dyan sa Limay Bataan na nakaapekto sa 3,000 ng mga mangisda. At umabot na rin una dito sa may bahagi ng Hagonoy at ngayon nga ay dito sa Cavite. Na kung saan ay una tong pansin ng mga mangisda dyan sa may bahagi ng Tansa. At sa iba't iba pang mga karatig na bayan. Edi ang pinapangambahan na naman natin dyan, edi magkakaroon na naman ng siyempre fishing ban dahil nga sa kontaminado yung isda dyan. Kahapon may mga ulat po sa amin yung mga mangisda na kahit yung mga huli nila ay hindi na rin mabili dahil nangangamba yung mga mamimili. Ayun. Kaya ito dagdag na naman na problema ng mga mangisda. At ngayon, edi yung nabanggit nyo kanina, ay maaaring umabot na naman dito sa bahagi rin ng Metro Manila na kung saan ay may lalo itong bahagi po ng Nabotas, isa ito sa mga napakalaki ng pinsala ngayon sa nagdaang bagyo, lubog yung mga bahay, tapos yung mga takuhungan din ay maapektuhan. At may mga problema rin po sila dahil itong takuhungan dito sa Nabotas particular, yung naapektuhan din sila ng 650 reclamation project at ngayon po ay hirap na hirap sila dyan, bagsak yung kabuhayan at ngayon nga po, ito nga po dumagdag pa itong oil spill. Kaya ang Philippine Coast Guard particular ay maagap sa pagresponde sa ganitong mga problema para naiiwasan na yung mas malawak na saklaw ng epekto nitong oil spill. Kahapon nakakalungkot, nung July 25 nangyari yung oil spill pero kahapon 4 days na po yung nakalipas ay marinig na batay sa pahayag ng Philippine Coast Guard ay hindi pa rin nasisipsip. Natigil yung pagsipsip dahil nga po may sirado po na siyam na valve. So, yun yung aming... Ronel, bukod sa Cavite, of course, sa Bataan din, lalo tigit pa dyan sa Bataan, may mga mangingisda na rin ba kayo, ng mga kasama ninyo dyan na apektado na rin or sa Bulacan, Ronel? Yes po.
Meron na po. Bagamat wala pa namang fishing ban na pinapatupad, pero Kasi yung amoy niyan. Diba? pero ano po nga, tulad na banggit ko kanina, yung halos hindi na rin mabili dahil nangangamba nga yung mga Yes. consumer Yes, na oo baka naman. kontaminado. At siyempre, ang tutunguhin din yan dahil sa ganyang sitwasyon, magkakaroon na rin sila ng fishing ban dyan. Metro Manila Malaki. bagsak yan, yung mga isda na yan, di ba? So, Tama po, tama. Yan yung isa sa mga alternatibo ng ating Lalo mga sa kababayan Navotas dahil Fishport. ang mahal na ng Diba? iba-ibang mga bilihin, mga karne. So, dahil sa ganitong sitwasyon nga, kahit yung mga consumer ay maapektuhan dahil dito sa oil spill na ito. Nako. Oh. Sir Ronel, meron na kayong ginawang makikipag-ugnayan o koordinasyon sa mga otoridad, no? Siyempre, sa ating gobyerno, kaugnay ho nito. Sa ngayon, meron po kami mga plano para makipag-ugnayan sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Hinggil nga dito sa problema na to. At siyempre, ang isa po sa aming Oo. panawagan, opo. yun nga, ang panawagan namin, dapat agarang Asap. mapula nga po sana yung langis, ipag-alis ng mga nakalubog na oil tanker dyan. Tayo naman ay may mahaba na pong karanasan at hindi na po ito bago. Dapat ay lagi Yes. po tayong nakahanda sa bagay nito. Lalo hindi At sa dapat din Mindoro po ay matiyak nangyari, na may managot. Pangunahin po yung mga Tama. kumpanyang sangkot dito, Oo. lalo na po yung MT Terra Nova. Hindi pa nga po tayo Bawi. nakaka-survive. May bago na namang pangyayari itong MT Bradley. Oo. Oh, yung sa may Sa Mariveles. Mariveles naman. Oo nga yan. pala, ano nga palang 1,500 doon? liters. Balita nyo doon sa Oo, Mariveles. yung, latest report nyo, Sir Na-monitor Ronel. nyo? Oo, monitoring nyo. Ayun, di apektado rin. Lalo yung mga apektado ngayon yung mga mangisda na naman din dyan, tagdag. Oo. Okay. Gaano karami ba ang mga mangingisda posibleng maapektuhan lalo dyan sa Cavite, Bulacan, Bataan? Malawak-lawak na yan. Oh, malawak-lawak. Sa Kasama yung bahagi Metro po Manila. nitong Cavite, sa tatlong bayan, Tansa, Rosario, Ternate, nasa 14,000 po ng mga mangisda yung apektado. 14. Sa Limay, nasa 3,000. Dito sa bahagi ng Bulacan, hindi pa namin yung eksaktong bilang ng mga mangisda kung gaano po yung apektado. Okay. Pero yan na po yung inabot sa bayan nga po ng Cavite, 14,000, tsaka po sa Limay, nasa 3,000. So, siyempre, mas sakalaw pa po yan dahil nga patuloy po yung paglawak ng oil spill. Kaya napakahalaga ng bawat oras, dahil bawat oras, malaki yung sakot na nasaklaw nitong oil spill. At Siyempre. pagka ganun, malaki yung maapektuhan ng mga mangisda. Kaya dapat maagap talaga itong ating Philippine Coast Guard para masolusyonan itong mga problema na to. Binabanggit nga ng Coast Guard, Sir Ronel, na anytime kanilang sisimulan yung siphoning operations, yung pagsipsip, Monday or Tuesday na ho ngayon, at yan ay tatagal pa raw ng mga halos 5 araw hanggang 7 araw bago makompleto. 1 linggo rin. Oh, 1 linggo. Yun nga Diba? po, kaya hindi Oh, go ahead. yun nga po, nababagalan nga ako, masyado nga akong makakupad yung kilos. Tulad nga na nabanggit natin kanina, bawat oras lang napakalaki na nung Right. pwedeng mga masaklaw Ronel. nitong oil Oo. spill. Lalo pa kaya sa loob ng 1 linggo. Dapat nga, dahil tayo ay isang bansang archipelago, napapalibutan tayo ng dagat, dapat ay talagang binibigyan natin ng pansin yan. Sa ibang mga bansa, kaya may mga salbor na tinatawag, kailangan pa nating humingi ng tulong dyan sa labas ng bansa. Dapat meron na rin po tayo yan dito para makatulong doon Ronel, sa mabilisan at agarang mga pagresolba nito kung sakali may mga ganitong mga pangyayari. Anong mga partikular na isda, mga huling isda ang maaring maapektuhan para na rin sa kabatiran ng ating mga consumer, mga mamimili na kagaya namin Oo. na although halos lahat naman kumakain din talaga ng isda at seafoods. Kagaya binabanggit mo kanina, takong ano namang mga partikular na isda ba yung mga nahuhuli dyan na dinadala sa Metro Manila? Meron mga tulingan, may bangos, may tilapia,
Asahasa, o sa Marabeles yan, edi mga dilis naman. Oo. At iba't iba pang mga isda, o marami mga klase ng isda, yung talagang mga apekto dito. Pangunahin yan yung binibili ng mga kababayan natin. Galunggong din, siyempre. Nako. Oo. Okay. So, yung mga binanggit mo na yon, maaaring yan ay sabihin natin, baka maging matumal, Ang Ronel? bentahan, syempre. Oo. Opo, tama po. Magiging matumal po ito. Tulad nga po na nabanggit ko kanina, sa bahagi po ng Cavite, may mga ulat na po sa atin na yung kanilang mga huli talagang hindi na mabili dahil natatakot yung mga mamimili. Lugi. Na Siyempre, oo. dahil mga baka kontaminado. Siyempre, Right. pagka ganyan, ay talagang ewan ko, hindi na namin mapaliwanag yung problema na kinakaharap ng mga mangisda. Wala pa man tong oil spill, tas dagdag pa to. Yes. Kaya talagang hirap na hirap. Kaya kailangan po talaga yung suporta rin ng gobyerno para sa ayuda, tulong, Oo. yung kompensasyon nga. Baka, Kailangan po na para at least kahit pa paano ay makasurvive habang may mga ganitong pong baka meron kayong mga problemang karagdagang kinakaharap. panawagan, Ronel, sa Department of Agriculture, sa BIFAR, DNR din. DENR, or ano mga ahensya pa ng Ahensya, gobyerno? iba pang ahensya. Inuukulang ahensya. Go Yun ahead, po sa Ronel. panawagan namin sa sa mga ahensya ng pamahalaan sa DNR, BIFAR, na dapat ay sincero at agarang magkaroon kagad ng aksyon hinggil dito sa problemang ito at kailangan talaga ng mga mangisda ngayon ng magkaroon ng suportang pinansyal sa pamamagitan nga ng mga ayuda at saka compensation din doon sa Okay. pangyayaring ito. Alright. Sige, Ronel, maraming salamat sa inyo at magbalitaan tayo sa mga Hingi tayo susunod ng pang update. oras. Hingi kami ng update din sa inyo. Mag-iingat kayo, Ronel, at Ingat po. good luck. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat din po, Sir Jude, at Salamat Ma'am po. Judith. Opo. Salamat po. Yan po mga kaibigan, si Ginoong Ronel Arambulo, ang spokesperson ng Pamalakaya. Pero nakakaawa naman yung Vice ating mga... Chairman din siya ng Pamalakaya. Ayan ang mga mangingisda, no? Mhm. Sabi niya nga yun yung bungad niya Hindi pa man dumarating yung oil spill, ang dami na namin problema. Pero ito Actually. nakadagdag pa. Yun. So, yun yung mga isdang binanggit niya, no? Pati tulingan. Galunggong meron Hasa-hasa. din. Hasa-hasa. Siyempre, taong. Tilapia, bangus. Yung taong, tilapia, bangus. Mm, Nanggagaling naku, sarap sa pa naman bataan din, ano? So, naku, ang hilig pa naman. Sa Ang sarap niya, lalo na pag weekend, no? Yung maka-day off ka. weekend. Naku. Inihaw, ano pa luto dyan. Pwede rin, ano ba? Pesa tuloy. Yung naisip ko pesang dalag. Pesang ano? Yung sa bangus, di ba? Actually, hindi ako mahilig sa bangus Matinik kasi. Kaya, Tochong bangus, Tochong. pwede yan. Ako, Well, sarap yan. nakakagutom. Wag naman kunin mo yung wag yung buntot. Well, anyway, Nauna. tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga palalaang oras. Tama ba ito? Birthday ba ni Doc Tony Leacho? Happy birthday, Doc. Birthday pala ni Doc Tony, no? 5:51 na po. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay tumanggap pa ng isa pang pag-uulat mula pa rin sa ating buong Metro Patrol. Okay po, sa epekto po ng kalamidad sa mga paaralan sa pagbabalik ng eskwela po ng mga estudyante mula Valenzuela, Danny Cruz. Sa laki ng pinsalang dulot ng habagat at bagyong Karina sa lungsod ng Valenzuela, kung saan nalubog sa tubig baha ang mabababang lugar, hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa din sa mga evacuation center ang mga residente habang di pa umuhupak o nawawala ang tubig baha sa kanilang mga lugar. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, 656 na individual na nasa 174 na pamilya ang mga nasa evacuation center pa o eskwelahan na pansamantalang ginawang evacuation center. Sinabi ng alkalde ng lungsod nakaraang July 25, 2024 nang ipasa ng konseho sa isang special session ang Resolution number 3186 kung saan inilagay ang lungsod ng Valenzuela sa state of calamity. Ito'y binase sa assessment ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council dahil anya sa laki ng pinsalang dulot ng bagyo sa Valenzuela, patuloy ang pangangalaga ng pamahalaan ng lungsod katuwang ang CSWDO sa mga residente sa lahat ng kanilang pangangailangan habang hindi pa sila nakakabalik sa kanilang tirahan. Dahil dito, nakipag-ugnayan si Mayor Wes Gatchalian sa DepEd
DepEd at kinausap na i-postpone muna ang klase kahapon ng mga estudyante at buksan na lamang ito sa August 5 sa Luris habang ginagamit pa ng mga biktimang bagyo ang mga paaralan. Matatanda ang maging si Pangulong Bongbong Marcos ay personal na inikot ang Valenzuela at inalam ang pinsala nito at binisita din niya ang mga residenteng Valenzuelano kung sa mga evacuation center at tinignan ang kanilang kondisyon. Yan ang update. Ako si Danny Cruz para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, eto naman mula sa mga lalawigan. Alamin natin ang latest mula dyan sa Calabarzon. Ihahatid ng ating correspondent na si Arman Kamek. Kuya Arman, good morning. May bago na itinalagang Assistant Regional Director ang DPWH sa Region 4A sa katauhan ni Engineer Joel Limpenco. Pinilitan ni Limpenco ang isa sa ipinagmamalaking direktor ng ahensya na si Engineer Isidro Encarnacion na nagsilbi sa regional office na mahigit sa 4 na taon. Ang seremonya ay ng pagsasalin ng liderato ay sinaksihan ni DPWH Region 4A Director Jovel Mendoza, mga district engineer at Calabarzon at mga hepe ng division na nasabing tanggapan. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Engineer Encarnacion ang tanggapan ni Director Jovel Mendoza sa ibinigay nitong pagtitiwala at kakayahan sa pagsasaayos ng mga programa sa Calabarzon. Samantala si ARD Limpenco ay dating nagsilbi bilang district engineer sa Calabarzon at naging Assistant Regional Director ng NCR sa loob ng 1 taon. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Last but not the least, Balita! tanggap naman tayo ng police report mula kay Manong Ronald Idol Capsat Domingo. Isang provincial top 9 most wanted person at 3 iba pa ang nasukol ng Cagayan na PNP. Statue rape ang kinaharap ng naturang provincial top 9 most wanted person na si Aka Wesley, 35 years old, may asawa, driver, residente ng Lalo, Cagayan. Nanakip ito sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng pinagsamang pwersa ng PNP Lalo at 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company kung saan walang piyansang inokomenda ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Aresto naman si Aka Pips, 26 years old, binata seaman, residente sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan. Sa bisa rin ng warrant of arrest na hinahin naman ng PNP Santa Teresita kasama ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. Naharap ito sa kasong may paglabag sa Section 5 of Republic Act 9262 o batas na nangangalaga sa kababaihan o nangangalaga sa kababaihan at mga bata. 72,000 piso ang piyansang rekomenda ng korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Sa pinagsalib na pwersa naman ng PNP Santa Ana at 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ay nadagip rin si Aka JR, 35 years old, binata, mangingisda at residente ng Santa Ana, Cagayan. Pagnanakaw naman ang kaso nito na may piyansang rekomenda na 10,000 piso. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam. Ngayong araw po na ito na Tuesday, ngayong pong July 30, 2024. Sang alam po ng buong tropa ng DWIC at LU23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita. Magandang umaga po muli. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol, kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, nais muna nating batiin ng happy birthday ulit. Si Doc Tony Lechon at si Sir Astro Del Castillo. Birthday mo pala. Oo nga. Akalain mo nga naman. Nung sona, hindi kumikibo. Happy birthday. Birthday niya pala. Oh, Prof. Astro Del Professor Castillo. Astro Sana Del matuloy na yung ating get together. Well, anyway. Oo. At syempre, mga panibagong bugso naman ng balitaan kasama si Johnny Bañez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong
pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral, arangkada, balita, live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations, naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website, at panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.